Siguro naman ay nabalitaan na ninyo na itong si Stanley Pringle ay tinrade na o itong free agent na si Stanley Pringle ay nandito na sa Reynolds Shine Elasto Painters. Pumirma ng 2-year contract si Pringle dito sa ROS at ito'y kinumpirma mismo ni Coach Yeng Giao. At kahit na 38 years old na to si Pringle, marami pa rin yan na maiaambag dito sa koponan ng Reynolds Shine dahil alam natin, maraming mga batang player dito sa ROS pero pagdating dito sa experience, malaki may itulong nitong si Stanley Pringle. Kaya mukhang okay itong sign up na to para dito sa ROS. Dahil alam naman natin na ang kinakailangan ngayon ng Reynolds yan ay yung isang veterano na pwede nilang magamit. Dahil dito, sa tingin ng karamihan, medyo nagkaroon ng upgrade dito sa lineup ng Reynolds yan Elasto Painters. At syempre, alam din natin na hindi dyan titigil si Coach Yeng Giao. Sinabi na ng marami na itong Reynolds yan ay tatlong player na lang ang kulang at ready na sila na mag-compete talaga para sa isang kampyonato. At syempre malaking bagay yung pagkakuha nila dito kay Stanley Pringle dahil alam naman natin isa ito dito sa mga mahuhusay talaga na player. Tumulong yan sa Ginebra na kumuha ng maraming kampyonato. Ang kinakailangan na lamang talaga ng Reynolds yan ngayon ay isang center para makatulong dito sa kanilang roster. Kapag nakakuha pa ng isang center itong Reynolds Shine, sigurado na magiging ready na yan para dito sa pakikipagharap sa mga heavyweight katulad ng San Miguel, Ginebra at TNT Tropang Giga. Itong si Stanley Pringle, hindi natin yan inaasahan na maglalaro ng malaking minuto dito sa Reynolds Shine. Pero understandable naman yun, hindi lang dahil may edad na to si Pringle, kung hindi alam natin yung rotation ni Coach Yeng Giao. Lahat ng players niya ginagamit, so mga 15-20 minutes lang talaga ang nagagamit ng bawat isa dyan. Kaya magiging maganda to para dito kay Stanley Pringle. Napag-uusapan yung mga free agents. Ito nga kaya si Christian Stan Hardinger naman ang susunod na aalis dito sa Terra Firma Zamboanga at mapupunta sa San Miguel. Alam natin ang San Miguel ay gustong kumuha ng isa pang big man para makadagdag dito sa kanilang roster. Pwede kaya na itong si Stan Hardinger naman ang susunod na lilipat dito sa San Miguel Beermen. Alam natin na itong si Stan Hardinger ngayon, hindi parehas yung sitwasyon ni Stan Hardinger at itong si Stanley Pringle. Si Stanley Pringle po ay isang unrestricted free agent kaya kahit saan team siya pwedeng pumirma, nagawa niya. Itong si Christian Stan Hardinger, nag-expire ng kontrata niya sa Terra Firma pero hindi pa rin siya free agent. Restricted free agent ito. Ibig sabihin yung rights niya ay nandun pa rin sa Terra Firma. So, kinakailangan kausapin ng San Miguel itong Terra Firma para ma-acquire itong si Stan Hardinger kung interesado pa sila. Yan ay isang option na pwedeng gawin ng San Miguel. Ngayon, kinakailangan din siguro kung ikaw ang SMB, pag-isipan mo kung si Stan Hardinger ba talaga kailangan o isa pang point guard. Dahil nga maraming fans na nagsasabi, kinakailangan ng San Miguel ng isa pang point guard dahil hindi effective si Wami Tiongson. Nakita na natin na napipilitan ng San Miguel na gamitin ito si Chris Ross dahil si Tiongson ay palaging huli sa depensa at hindi pa consistent yung kanyang 3-point scoring. Kaya mukhang ganito nga magiging sitwasyon ngayon kaya hindi na ako magtataka kung sakasakali na ang San Miguel hindi lang si Stan Hardinger ang kunin kung hindi pati isa pang point guard para maging mas malakas yung kanilang roster. Dahil sa ngayon mukhang kinakailangan talaga ng SMB ng panibagong approach para maging masabihin na nating mas matindi yung lineup na ipapakita nila dito sa mga susunod pang mga conferences. Dahil syempre alam natin kahit na 100% ang concentration nila dito sa finals kontra TNT, aba yung future ng team, kinakailangan din nilang pag-aralan. Sa ngayon, ang isa pa natin pwedeng mai-report, dito naman daw Barangay Ginebra, mayroong mga nagtatanong kung ilalagay ba nila sa trading block itong si RJ Abarrientos. Marami pa rin mga fans ng Ginebra ang dismayado sa naging performance nitong si Abarrientos at sinasabi nila na mas maganda para dito sa Barangay Ginebra na i-trade na ito si Abarrientos, for example dito kay Chris Newsome o kaya kay Cedric Bearfield kung sakasakali. Marami naniniwala na kinakailangan nga ng Ginebra ng big man. Wala namang kumukontra doon. Pero baka mas maganda para sa Ginebra na kumuha ng isa pang mas stable na point guard kaysa dito kay RJ Abarrientos. Ang sabi kasi nila hindi consistent mag-scoring itong si RJ plus yung mga errors nito, yung mga fancy passes niya ay hindi nakakatulong dito sa koponan. Kaya marami nagsasabi na baka mukhang kinakailangan na talaga na palitan itong si Abarrientos. Pero sa ngayon,
Ang Hinebra mukhang sabihin natin bibigyan pa ng pagkakataon itong si RJ at hindi na siya muna ite-trade. Pero alam natin na madaling magbago ang mga bagay dito sa PBA. Kaya nga hindi na ako magtataka kung talagang mangyari yan. If ever may ma-ite-trade sa Hinebra, sa tingin ko mas likely pa ito si Maverick Ahan Misi. Na si Ahan Misi ay hindi nagagamit masyado ng Barangay Hinebra. Lately, napansin ninyo ay kadalasan ito nasa bench na lamang. Kaya mukhang magiging mas sabihin na natin mas okay para dito sa Barangay Hinebra na pag-isipang mabuti o magdalawang isip kung ite-trade nga nila dito si Barrientos. Baka mas mabuti pa nga si Ahan Misi na lamang ang kanilang pakawalan. If ever mangyari yan, malaking bagay ito para dito sa Gene Kings. Kaya sa tingin ko magiging mas magandang resulta nito ay makuha ng Barangay Hinebra hindi lang center kung hindi isa pang point guard kung talagang seryoso sila na palitan na ito si RJ Barrientos. Kung ite-trade nila, dapat siguro si Chris Newsome kapalit. At ang huli nating maibabalita ngayon ay merong mga lumalabas na report na ito raw PBA ngayon ay pinag-aaralan yung sabihin na nating pagkuha o pag-alaw sa mga foreign teams na maglaro na dito sa liga. Ibig sabihin magiging permanent na bawat conference. Maliban na lamang siyempre dito sa Philippine Cup. Ibig sabihin magiging regular fixture niya dito sa Commissioner's Cup at Governor's Cup, yung katulad ng Bay Area Dragons, Hong Kong Eastern at iba't iba pang mga koponan. Sa tingin ko maganda yung pagdagdag talaga ng mga international teams dito sa PBA. Unang-una, ma-expose sa international play yung mga players natin at syempre makakatulong yan para dito sa Gilas Pilipinas natin. Pangalawa, magdo-draw up yan ng interest sa mga fans. Dahil syempre alam natin yung reklamo ng mga fans, paulit-ulit na nga ang naglalaban lang sa finals. Parang replay lang itong San Miguel, TNT at Hinebra, puro sila. So kinakailangan ngayon kung meron kang additional teams na sasali katulad ng Bay Area Dragons, magiging maganda resulta nito para dito sa PBA. Kaya nga sa ngayon mukhang marami naniniwala talaga na magiging maganda resulta nito para kay Commissioner Willie Marcial. At syempre, baka sa bandang huli, yung pagdagdag ng isang international team ay magkaroon ng tinatawag natin na increase sa attendance at ratings ng TV. Alam natin syempre na PBA negosyo yan at ang kinakailangan talaga nila ay makakuha ng player o sabihin na natin team na magdodraw ng attention ng mga fans. Marami nga nagsasabi kapag naglalaro ang Blackwater at ang Terra Firma ay sayang lang yung ticket na binabayad mo dahil alam mo na sila hindi mananalo. Kaya nga kung maglalagay sila ng international team, magiging mas maganda resulta nito para dito sa PBA. Lalo na siyempre yung mga fans interesado na makakita ng isang bagong koponan na naglalaro dito sa liga. Binabati muna natin ang ating mga taga-subaybay katulad ni Katsakino Dukusin, si Dalmacio de Guzman, Malyari Mascarinas, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Dexter Domer, si Enju, si Ireneo Salangsang. Binabati na rin natin ang iba pa nating mga regular na taga-subaybay, kabilang na itong si LD, Anthony Alon at iba pa.